Mga kwento ni Felmo. Nagmungkahi ako noon na wag silang magpanik. Hindi pa naman napapanahon para kunin ang bata. Wala pang palatanda ang sobrang lala. Dahil kung kukunin na, makikita ko dapat ang pahiwatig noon o hindi naman kaya ay mararamdaman ko. Kumbaga sa ngayon ay inaamoy-amoy pa ng aswang ang sanggol. Pero may epekto ito sa katawan. Malaki ang paniniwala ko na kaskas ang umaaswang. O isang gabunan ito na pagkatalino at madiskarte. Dagdag ko noon ay pag-aaralan ko munang paligid. Mula sa may iskinita, sa mga bahay at sa mga napapadaang tao. Huwag lamang silang magpapahalata. Mananatili ako doon ng isang gabi. Kapag hindi nakuha sa isang gabi, posibleng magtagal ako sa lugar. Wala namang nagbigay reaksyon sa kanila. Kaya ayon, sinimulan ko na ang mga gagawin ko. Tumatambay lamang ako noon sa eskinita. Simpleng tambay habang naghihitit ng tabako. Ilang sandali ay lilipat naman doon sa looban, sa dulo. Patungo na ito sa dagat. Nakikita ko pa ang dagat nun. Mga 1 hektarya ang layo. Gumagala-gala pa ako doon at baka dito dumadaan pero walang bakas. Para bang lumilipad yung hayop na to at rekta kaagad doon sa may matayog na puno. Pero imposible naman yun kasi hindi naman lumilipad ang gabunan. Bilis lamang ang inaasahan nito. Tinatanaw ko ang mga tao na nakatambay sa gilid ng dagat. Sa may mga payag ba o kamalig. May mga naliligo din doon. Hindi naman naliligo ng asin ng gabunan. Posible silang kumain ng inasinan pero hindi talaga nakakatagal. Nagkakasakit ang mga ito. Maya-maya, sa maniwala man kayo o sa hindi, nakita ko si Delilah. Kinakawayan pa ako nito. Medyo malayo siya pero kilala ko ang postura. Nagtaka ko. Naiisip ko na baka umuwi ito ng bayan at dito sa lugar nito nakatira. Napatingala ako sa kalangitan. Kako, para sa akin ba to? Parang sinasadya ng tadhana ah. Siguro sa lahat ng binitawan kong salita na naisulat dito mula sa bibig ko. Ito lang yung pinakatugma. Tandang-tanda ko kasi yun eh. Napakasaya ko. Mantakin yung hindi na ako kinakailangan pang bumisita. Kung nasaan ako ay naroroon din ang forever ko. Nagtatatakbo pa ako noon papalapit sa kanya pero tinanong ko kung paano ito naroroon. Sabi niya naman sa akin ay doon lang daw sa unahan ng bahay nila. Medyo distansya ito sa lugar ng buntis. Tinuro niya pa ang bahay. Nasa gilid lamang ito ng dagat. Mga ilang distansya ay mataas na bakod na at nakikita ko ang bubungan na bahay nila. May kaya sila sa buhay. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. Yung nanay niya kasi nagkasakit umano tapos walang magkakaalaga nito kasi nga yung tatay niya ay naroroon daw sa amin. At inaasikaso ang pagpapagawa ng beranda para matapos na ito. Bukod pa dyan, magpapagawa din ng kulungan ng baboy. Kaya pala, pinauwi siguro siya nun. Pwede pala akong tumambay doon hanggat gusto ko. Basta, naroroon lang si Delilah. Pero gumanti ito ng tanong sa akin na siyang mahirap sagutin. Paano ako napunta doon? Hindi kaagad ako nakapagsalita nun. Nag-iisip ako ng iba at pulidong dahilan na yung makatotohanan talaga. Hindi yung albularyo ako gawa ng nahihiya ako sa kanya eh. Di ba nga sabi ko sa'yo na ipagpapabukas ko na lamang yung pagtungo sa bayan. Kaya ito na pero sumaglit ako ng dagat kasi gusto ko din gumala eh. Kahit paano makita yung dagat sa malapitan. Ayun, mabuti at matalino din ako. Naalala ko kasi kaagad ang mga sinabi ko sa kanya at ginawa ko itong dahilan. Sabi niya naman, bakit hindi daw ako magtungo muna sa bahay nila? O hindi kaya gumala na lamang talaga kami?
Kaagad kong tinanaw ang sinag ng araw. Mataas pa naman ito at sasapat pa para gumala. Babalik na lamang ako sa takip silim na. Doon naman na siguro dadalaw ang aswang nun. Yun bang magmamasid muna ito bago pa pumwesto sa pinapatungan nito sa kailaliman ng gabi. Kaya ayun, pumayag ako. Sumaglit muna kami noon sa bahay nila pero bigla na lang kumabog ang dibdib ko. May naaamoy akong aswang doon. Nasa labas pa ako ng bakuran. Pero amoy na amoy ko ito. Hindi lang ako sigurado sa kung alin sa mga bahay doon nanggagaling. Pagkapasok ko sa tarangkahan, nawala din naman yon. Tingin ko ay daanan ng aswang ang daanan nila doon pero hindi ako nagpakita ng kakaibang reaksyon. Naroroon lamang ako sa beranda ng bahay nila. Hindi ko na pinili pang pumasok. Nakita ko ng nanay niya. Wala namang sakit tingnan. Nanonood pa ng telebisyon. Hindi naman pwedeng hindi niya nanay yan kasi nga kawangis ito ni Delilah eh. Iniisip ko na lang na baka hindi talaga ganun kaselan yung sakit nito. Hanggang sa lumabas na itong si Delilah. Nagsuot pa ng sleeveless. Panglalaki ito at kung wala siyang pangloob may makikita talaga. Naka-high cut na shorts ito na maong. Yung tipong buong paa nakalantad na. Nako, hindi tuloy ako noon mapapanatag. Imbis na makausap ko siya ng maayos ay maiilang talaga ako. Nakakatawag pansin kasi ang mga makikita ko. Kaya mawawala talaga sa konsentrasyon nun. Alam niyo naman to mga dugo ng mga binata, di ba? Kumukulo, maiinit. Sinubukan ko pa ngang punahin ito pero sinabihan naman ako na andun na naman daw yung malisya ko. Masanay na umano ako doon sa lugar. Yung iba nga mas masahol pa umano eh. Tinanong niya ako kung ayaw ko daw ba nun. Sabi ko bahala siya. Gumala kami pero ang ipinagtataka ko naman, patungo pa talaga doon sa lugar kung saan may pasyente ako. Dumaan kami doon. Ako naman hindi ko pinapansin si Manang Donita. Sinisipatan ko lang ito pero hindi talaga ako namamansin. Mabilis pa nga yung paglalakad ko at baka may mabanggit ang mga tao doon na albularyo ako. Hanggang sa ayon, nagtuloy-tuloy at nakarating kami doon malapit sa may simbahan. Maraming pera itong si Delilah. Siya yung nanglibre sa akin noon. Ang dami naming napagkwentuhan tungkol sa pamilya niya, sa kaanak, mga pinsan at iba pa. Ako naman sinabi kong hamak lamang ako. Pero prinangka niya ako noon. Nung una pa daw niya akong nakita ay halata na daw sa akin na may gusto ako sa kanya. Nagkukunari lamang siya pero pinapakiramdam niya daw ang kilos ko noon habang napapadaan. Sumaglit ako tapos tumitig sa kanya. Nakikita niya daw kasi ang nakagilid naman ng kanyang mga mata. Tapos yung paglihis ko daw ng daan, alam niya na umano ang diskarte ko noon. Ang totoong sadya ko, siya. Siyempre nahiya ako. Tumanggi ako pero napaamin din ako nito. Diskarte ko daw yung pinakabulok sa lahat. May mga nanligaw na sa kanya at alam niya ang iba't ibang pamamaraan ng mga ito para makahatak ng simpatya. Mula pa nung estudyante siya hanggang sa nakapagtapos na lamang ng kolehiyo. Para talagang pinaris kaming dalawa nun. Isipin nyo, alam ko din ang diskarte ng babae. Tapos ang kaibahan lang ay nanligaw nga sa kanya. Ako hindi pa ako nakapangligaw at syempre walang karanasan. Yun pa siguro mga sandaling yun mangyari ang lahat. Sa kabila nun, wala naman daw siyang nagustuhan sa mga nanliligaw sa kanya. Hindi niya ito kinakausap. Hanggang bisita lamang umano na parang nakilamay sa patay. Napatawa ako sa sinabi niya pero nagkaroon ng katahimikan nun. Nagkatitigan kasi kami noon tapos yumuko siya na parabang nahihiya. Sinabi niya sa akin na ako pa lamang naman umano ang kinausap niya ng matagalan. Namula siguro ang mukha ko nun. Uminit ang pisngi ko pagkatapos marinig ang sinabi niya. Nagtayuan ng mga balahibo ko nun.
Anong ibig sabihin nito? Ako kaya nagugustuhan niya kaya ganun? Aba, tinadhana kami. Sa isip-isip ko pa. Dahil sa hindi ko na kinaya ang kilig noon ay nagpaalam talaga ako na pupustit muna sa likod ng simbahan at babalik ka agad. Bumuhak ako ng tawa sa tuwa. Sabi ko na kako, forever ko siya. Napa-sign of the cross ako noon tapos pumasok ng kumbento at lumusot sa may pasilyo. Hinaplos ko ang parokya at nagpasalamat ako. Pagkabalik ko sa kanya, nakita kong parang balisa yung mukha niya. Iba sa nakita ko kanina na masigla. May nakalimutan daw siya sa bahay. Ang gamot umano ng nanay niya. Takip silim na noon kaya naman sinabi ko na lamang na umuwi na lamang siya doon. Dali-dali niya itong ginawa, ako naman, hindi ko alam ang gagawin. Naiisip ko kung paano na lamang kaya kapag nalaman ni Delilah na nagsisinungaling ako. Baka yung kinabukasan ko nakasama siya sa isip ko, mawala na lang bigla. Hindi ko na lamang pinagtuunan muna ng pansin ito. Naiisip kong kapag naaktuhan na lamang ako noon ay saka na lamang ako magpapaliwanag. Maiintindihan niya naman siguro yon. Mabilis akong naglakad pa uwi. Nung lumiko na ako patungo sa looban, napahinto ako dahil nakita ko namang naglalakad doon si Delilah. Patungo lamang ito sa dagat. Paano nangyari ito May ilang minuto din yung pag-alis niya. Dapat hindi ko na maaabutan ito kahit pa man binilisan ko yung paglalakad noon. Nagtago ako kasi nga baka makita ko. Nakamasid lamang ako sa kanya. Palingon-lingon pa ito sa paligid. At nang makalampas na doon sa may bahay na binabantayan ko, saka palang bumilis ang lakad niya. Dito ay biglang sumagi sa isip ko ang pagdududa. Hindi kaya aswang si Delilah? Medyo kakaiba kasi ang nangyari. Bakit doon ito dumaan? May mas madali namang daanan. At bakit naabutan ko ito? Pero paano naman siya naging aswang samantalang hindi ko naman ito ramdam? Dito na naglaro sa diwa ko ang mga kalidad ng mga aswang. May sadyang sobrang titinik. Yung tipong hindi talaga mapaghahalataan. Gaya ng sinabi ko, kahit gaano pa kabihasang albularyo ay hindi ito makikilatis. Kung hindi talaga mahuhuli sa akto at saan yung aswang yon. Pero dahil sa namamayani pa rin ang pagtitiwala ko sa kanya, pinilit kong burahin ang pagdududang yon. Ipinagdadasal ko na lamang noon na sana hindi totoo ang kutob ko. Noong nasa dagat na siya banda, mabilis akong naglakad para sundan ito. Naisip ko na kapag naroroon ito sa tabi-tabi lang, kumpirmado ang lahat. Pagkarating ko sa dulo, hindi ko na siya nakita pa. Wala na Dapat makikita ko pa yon. Napakamot tuloy ako sa ulo nun. Hindi kaya napaparanoid lang talaga ako. Yung tipong sa dami ng iniisip ko at kung ano-ano na lang ang nakikita ko nun. Baka guni-guni ko lang yung nakita ko kay Delilah. O guni-guni ko lang na nakikita ko siya. Pilit kong inilalayo ang iniisip ko sa negatibo. Sayang naman kasing babae. Pero yun po talaga yung nangyari, Sir Seth. Bumalik na lamang ako noon. Saktong kakalubog pa lamang ng araw. Pero nagulat ako nang makarating ako sa bahay. Narinig kong nagkakagulo sa loob. Dali-dali kong sinila ito. Nakita ko ang pamilya na pinapaypayan nito yung buntis. Tinanong ko kung anong nangyari. Ayon naman sa tatay nito ay bigla na lamang daw dumaing habang sapo ang tiyan at nahimatay. Kumabog ang dibdib ko. Ito ang pinakasensitibong pahiwatig na ang buntis na si Ara. Oras na para kunin sa kanya ang bata nun. Walang hiya talagang aswang yun. Paano niya nagawang mapanatili ang lakas ng kapit ng marka sa babae? Na sa pagkakaalam ko naman sa mga sandaling yon,
Wala pa siya sa lugar. Ngayon lamang ako makakatagpo ng ganoong aswang. Pero aminado akong gabunan talaga ito. Ang nakakatakot lang maalam na parabang kubot ito. Kubot lang kasi sa lahat ng mga aswang ang pwedeng magtaglay ng malalim na karunungan. Naiisip ko na baka may dugong tao ang aswang na yon. Kumbaga hindi talaga purong gabunan. At ang dugo nito sa pagiging tao, doon posible ang pinanggalingan ay isang katulad ko na may basbas ang katawan maging ang kaluluwa. Sinabi kong wag nilang palibutan si Ara. Paupuin lang at pasandalin yon. Hayaan sa sala dahil makikiramdam na ako sa labas. Mamaya lang, dadaan na ang kahina-hinalang tao. Sumang-ayon sila. Walang ano-anong nagpitik ako ng karaniwang orasyon. Pampahina ng kapit ng aswang sa buntis. Alam kong nasa maayos naman ito. Napakiramdaman ko ang pulso niya at hindi din malamig ang katawan. Lumabas ako noon at pumuslit sa may tindahan. May mga taong napapadaan. Siguro mga kalahating oras din yon na doon. May napansin akong nagpapalinga-linga ito. Minasdan ko itong maigi. Hindi naman ako mararamdaman na biyasa gawa ng nakatago ang karga ko. Kapag sa katawan kasi ang karga, madali lang itago. Kumpara sa mga karga sa mga gamit. Sumasabay kasi ang karga sa katawan sa kung anong diwa mo eh. Kakalma ka lang. Kusa nang magtatago yan. Lalo na kapag gumamit pa ng sabulag. Itong palinga-linga ay ang matandang lalaki. Naniningil lang pala ng utang dun sa katapat ng bahay. Sama kasi ng mukha niya eh. Parang galit. Naggantay pa ako pero wala akong nakita. Naiisip ko na baka nalingat lamang ako. Naisip ko na baka nauna itong magmasid. Ang ginawa ko na lang ay lumipat ako sa may likod. Kumuha talaga ako ng bangko para maupuan. Doon sa likod banda ang matayig na puno ng mahogany pero nasa loob ito ng bakuran ng ibang bahay. Narinig ko na sa loob na tila masaya na sila. Naririnig ko na din ang boses ni Ara. Nahimatay lang ang diwa nito sa lakas ng kapit sa kanya ng aswang noon. Hinaya ako maghapunan pero tumanggi ako. Sabi ko busog pa ako. Marami din kasing binilin kung ano-ano itong si Delilah pero hanggang sa mga sandaling yon, ipinagdadasal ko pa rin na wag naman sana siya yung aswang. Bagamat iniisip kong guni-guni lang yon kanina pero meron kasing ganong abilidad yung aswang eh. Nawawala na lamang itong bigla. Mas namamayani lang talaga ang bugso ng damdamin ko sa kanya kaya iniiwas ko ang sarili ko sa pagdududa. Pasado 9:00. Nagulat ako dahil pagtingala ko doon sa ibabaw ng puno. May nakapatong na. Hindi ko man lang naramdaman. Nasaan yung aswang ito kung hindi ako nagkakamali? Pero bakit hindi ko talaga siya maramdaman noon? Maliban na lang noong sumimpli ako ng lapit na parabang iihi lamang sa may bakuran. Doon ko pa nadama ang lakas at bagsik ng presensya niya. Hindi nga ako nagkakamali. Isa itong gabunan. Hindi naman ito ako napansin gawa ng madilim at nakatago ako sa mga harang sa paningin niya. Para akong nagtitik-tik ng ibon noon. Alam ko sa mga sandaling yon na mamaya-maya lang magkakagulo na naman sa loob. At hindi ako nagkamali. Mahigit 10 minuto ay sumigaw na si Ara sa sakit. Ito na talaga yon. Yun na ang oras para kunin ng bata. At kung hindi ako magkakamali ay lulundag itong nilalang sa lupa at lalapit na sa mismong bahay. Kikilos ang aswang na ito kapag tulog ang pamilya. May gagawin ito at patutulugin niya lahat na naroroon sa loob para malaya siyang makapasok noon. Kung hindi niyo na itatanong, posibleng makapasok ang nilalang sa loob ng bahay. Kahit may bendisyon pa ito at altar. Dahil ito sa ginawang pambasag, ang iba,
Hindi talaga nakakapasok kaya hanggang bubungan lang. Pero ang klase ng aswang na naroroon, natitiyak kong kayang pumasok nito ng walang kahirap-hirap. Inantay ko lang siya. Naroroon lamang ako sa gilid ng bakuran. Siguro, kapag may nakakita sa aking tao doon, mapagkakamalan akong naninilip. Biro nyo, sa kabilang bakod, paliguan na. May pasungan doon at ang gilid pa nito, banyo na sako lang yung tabing. Yung paliguan ba ng babae? Pero isipin nyo, may aswang nga, pero hindi man lang kumahol ang aso sa kabilang bahay. Isang indikasyon ito sa kung gaano talaga kagaling ang aswang na yon. Hanggang sa hindi ko malamang dahilan, muli kong nakita itong si Delilah. Hindi lang napadaan kung hindi sumaglit pa talaga doon sa may tindahan. May kung anong binili. Tumambay ng saglit doon sa may harap ng tarangkahan at tinitingnan ng bahay. Ultimong ang puno ay tiningnan din. Wala na. Alam ko na yung sagot kung bakit hindi natutugis ang aswang. Kung hindi ako nagkakamali, si Delilah ang tagamasid. Itong aswang ay pwedeng kaanak niya. Natuon ang atensyon ko kay Delilah. Buo na ang pagdududa ko. Aswang din ito. At nililito nila ang mga albalaryo. Tila ba lumalayo na sa pagiging totoo ang forever ko nun. Medyo kumurot yung puso ko nun eh. Nasaktan talaga ako. Pasimple akong naglakad patungo sa tindahan. Ito na yung parte na umalis na siya. Pagmamay-ari naman nila itong tindahan ito at ang nagbabantay noon ay si Rosalinda. Nagtanong ako sa kanya sa kung kakilala niya ba yung babaeng bumili. Tanong nito, alin ba daw doon? Yung kadadaan lang ba, yung sexy na paputi, yung chinita? Tinanong ako ni Rosalinda kung natipuhan ko ba. Loko, basta, kakilala mo ba yon? Hindi ko naman masabi na natipuhan ko kasi ayaw kong saktan yung sarili ko eh. Masakit na kasi tapos nadagdagan pa. Ayon naman kay Rosalinda, madalas umano itong dumadaan dito sa lugar noon pa. Kaibigan niya yun at kaklase. Baka nagtungo daw sa tiyo niya doon sa may labasan. May mga pinsan kasi ito doon. Nagpasalamat ako gawa ng mali ako ng akala. Kung ganun pala, walang kinalaman si Delilah dito. Napatanong pa itong si Rosalinda kung bakit tila parang may problema ako. Sabi ko wag na lamang niyang pansinin nun. Tumawa ito pag alis ko. Nabanatan pa ako na gusto ko daw yon. Bumalik ako sa pwesto ko. Pagtingala ko ay wala na doon sa taas ang nilalang. Pero dama ko pa rin siya. Nasa malapit lamang ito. Sinisiplatan ko ang mga sulok nun. Kasabay naman ito ay tinatanong ko din ang bahay sa bandang likuran. Baka nakakapit lamang ang animal na ito doon. O hindi naman kaya ay nasa bubungan na. Salungat pa naman ang ilaw gawa ng sa baba lang ang ilaw at kapag tumingala, malabo na yung bubungan. Pero wala siya doon eh. Hindi ako umalis. Hanggang sa nagsara na ng tindahan si Rosalinda. Pagkapasok nito ng bahay, dito ko nakita ang aswang Sir Seth. Nasa gilid ko lang. Dumaan pa ito sa harapan ko na para bang walang pake. Kung sa bagay kapag nakatutok ng simpatya ng aswang sa isang biktima at oras na din ito para pumatay, wala nang napapansin ito. Akala ko lalaki, pero babae. Hindi pa buo ang pagiging gabunan niya. Siguro ay sinadya niya yun dahil naroroon ako. Hindi din ako pagkakamalang albularyo kasi bata pa ako nun eh. Dire-diretso lamang ang aswang. Kalmanting-kalmante na parabang nakatira lamang din doon. Sumandal pa ito sa dingding. Kung kaya naman umalis na ako doon sa may likod. Lumipat ako sa beranda para mas maging malaya talaga ito. Pero sa mga sandaling yun,
pinukaw ko yung karga ko. Para kahit papano kapag nagpakawala ng gayumang pampatulog ang hayop na yon, hindi ako apektado. Aminado ako sa mga puntong yon. Nararamdaman niya ako. Pero hindi iisipin ito na banta ako noon. Proteksyon lang naman ang pinalabas ko. Wala pa akong ginamit na talandrong palipad. Isang oras din ako doon. Tapos yung pamilya sa loob, tinatawag na ako. Matutulog na daw sila. Maayos na din naman umano ang kalagayan ni Ara. Kanina lang ay napasigaw kasi nga gumalaw daw ang bata sa tiyan nito. 7 buwan na kasi ito, Sir Seth. At ito ang pinakapaborito ng aswang. Yung may mangunguya sila na malambot. Sabi ko ay doon na lamang ako. Ayos lang at ako na ang bahala. Pero mahina lamang ang pagsangbit ko na yon. Hanggang sa pinagbuksan ng ilaw sa may likod. Dito naisip ko na lilipat ang aswang ng pwesto. Pero hindi ako kumilos nun. Inantay kong umalinsangan. At kapag umalinsangan na, magkakagulo na. Hindi ko ito patatakasin. Alam kong masasaktan din ako pero alam ko namang kaya ko ito. Munas ginawa nga lang. Lumipas ang 1 oras. Doon ko na naramdaman ang pag-alinsangan. Hindi mabaho ang gamunan. Kaya't alinsangan lamang ang maaamoy dito. Maliban na lang kapag nasa harap na nito. Gawa ng ambaho talaga ng bibig ng gabunan. Ultimong ang laway nito na ginagawang marka. Sobrang baho niyan. Dito ako sa kabilang banda. Marahan lang akong gumilid sa dingding at habang nangyayari ito, tinatali ko na ang pulang bandana sa ulo ko. Nagsisimula na rin magtayuan ng mga balahibo ko noon. Takot ito na halong paglabasan ng buong karga ko sa katawan. Siyempre natatakot din ako, no? Aswang yan eh. Pangit yung mukha niya at pangingilabutan ka talaga. Nang makarating ako sa kabila, sinilip ko ng likod noon. Maliwanag ito. At doon, sa maniwala man kayo o sa hindi, nakita ko ang nilalang na nakadikit na parang butiki sa dingding. Yung mukha nito ay nakasubsob sa pader. Hindi man lang lumilingon. Dito ko din malinaw na nakita kung ano ba talaga siya. Matandang babae. Nakasuot ng saya. Inihipan ko na ang balikat ko kasabay ng pagtapik nito. Karga sa katawan kaya ito talaga makikita sa akin. Yung kamao ko ay inihipan ko din. Bali suntukan po yung hilig ko. Hindi ako mahilig sa itak. Kinikilabutan kasi ako sa itak gawa ng ayaw ko makasugat. Pwedeng sabunutan pa basta hindi ako magpapalupig sa kanya. Nung lumapit na ako ay bigla itong napalingon. Susuntukin ko na sana kasabay ng paghablot ng damit nito pero naudlot yon. Paano ba naman kasi? Namumukaan ko ang nilalang. Kahit nasaan yung pangit nito, ang wangis niya kilala ko. Walang iba kundi nanay ni Delilah. Hindi ko lubos mapagtanto talaga. Atras abante ang pagdududa ko ng mga panahon na ito. Hanggang sa huli, lumabas na talaga ang katotohanan. Aswang nga sila. Umangil ito sa harapan ko. Sinakmal ako. Mabuti at nakailag ako noon. Hindi naman pwedeng hindi ko ito palagan. Hinila ko ito patungo doon sa pinakadulo ng likod. Nagkukumawala yun pero hindi ko pinapakawalan. Sabi ko sa kanya animal siya. Nang tatalo pa ng kabaryo. Kung sa bagay gabunan ito at kapag hindi napigilan ng sarili mang tatalo talaga. Kinagat ako sa kamay. Kaya naman sinapak ko ito noon. Gumagante pero pabor kasi sa akin yung mabilis kong nasakalang leeg niya eh. Malakas ang gabunan pero
May karga din yung katawan ko noon. Sinapak ko ng sinapak ang mukha niya. Damang-dama ko talagang buong puwersa kong ginagawa yon. Umuungol pa ito dahilan namang nabulabog ang bahay. Nagsipag-silip sila sa bintana nun. Nakikita nila ako pero nagpatuloy ako sa ginagawa nun. Hinila ko ang buhok nito pababa sa lupa. Pagkatapos ay tinapakan ko ang leeg at sinuntok ang tagiliran. Mura ako ng mura nun. Maya-maya'y nagsalita ito. Huwag ko daw siyang papatayin. Maawa daw ako sa kanya. Sagot ko, hindi ko naman talaga siya papatayin eh. Padadalain ko lang. Pero yung dala na magmamarka talaga hanggang kamatayan. Umiiyak ito pero hindi ako nakikinig. Hinubad ko ang bandana. Yun ang ipinangsakal ko sa kanya. Kitang-kita ko ang pag-usok ng leeg niya, Sir Seth. Natural, mga banal na salita ang nakapaloob doon sa may selyo. Habang ginagawa ko naman yun ay pinapahina ko ang sistema niya. Inaalis ko ang kakaibang katangian nito na napakahirap makilatis. Hindi na yung gumalaw. Humihikbi na lang. Kilala pala kita. Animal ka. Nanay ka ni Delilah. Sa tingin mo kapag sinabi ko yung pagkatao mo sa pamilyang ito, ano kaya mangyari sa'yo? Masisira yung buhay nyo. Sumpong pa. Kung sa bagay, ang gabunan kapag tumanda na minsan hindi na napipigilan ng sarili. Kaya kung ako sa'yo, itatali ko yung sarili ko kapag may sumpong ako. Umalis ka na ngayon. Huwag kang mag-alala. Walang makakaalam kung sino ka. Pero kapag may ginawa ka, papapatay na kita sa susunod. Dahan-dahang tumayo yun na parang lasing. Doon dumaan sa kangkungan. Patungo ito sa may mga matataas na talahib nun. Sabi ko sa pamilya doon, wala nang mangyari sa anak nila. Huwag nang mag-alala. Sumabat ang padre di pamilya kung bakit hindi ko na lamang daw pinatay. Sabi ko hindi ko gawain yun. Wala akong karapatang humukom ng buhay. Ang sinisigurado ko lang ay magbabago ito at magtitino.